Good morning mga idol. So, yun guys. So tayo ng ano ngayon. So tayo ng Naik. Sama natin si JM. Yan sa likod. So, sana wag muna umulan. Tumabi. So lang ako. Ayun nga guys. Punta tayo ng Cavite ngayon. Sa Naik Cavite. Sarap magmotor ngayon kasi makulimlim. Hindi siya ganun ka-init. Hindi nga makulimlim. Alamin natin yung titaw. JM mo. So ayan, kita nyo naman, mas matanda pa sa kanya yung style na gusto niya sa motor. So ayan guys, kaiba kami ng trip sa motor. Saka kasama pala niya yung girlfriend niya si Shane. Kaiba kami ng trip sa motor niyan. Ako kasi gusto ko yung relax lang, scooter, automatic, kailangan magkambyo. Kanya-kanyang trip yan. Bakit? Ang lapad ng manibela niya. Ano paano nakakalusot niya. Hirap kaya lumusot ng ganyan. Ako naman, ang gusto ko naman is Vespa. Classic din. Mahilig din ako sa classic. May Vespa ako na. So kung makikita niyo yung sticker ko, Vespa yan. Okay na ako sa ganun. Vespa lang ang trip ko. Meron siyang grupo eh. Hindi lang kita yung vest niya. Ang ingay! Gago! Galing ka rin magmotor eh. Binili namin yung motor na yan, Keyway 155, 152. Tapos binild na lang. So palit siya ng pipe. Dati binild ko yan na scrambler eh. Pinalit ako yung manibela. Ako mismo nagpalit ng manibela. Then nilagyan ko ng grills. Then siya na yung iba. So yung handlebar niya, hindi ko alam kung sino na nagkabit niya. 2019 na model. Hanggang ngayon wala pa siyang plaka. So guys, andito na tayo sa Centennial, sa Kawit, Cavite. Kanina habang inaantay ko siya, grabe napakainit. Walang araw pero wala ring hangin. So ang lagkit ko na. My God. Alright. Sabihin na, napakadelikado niya, no? Di ba overloaded yan ang masasabi? At hindi nahuhulid. Grabe, delikado. Overloaded na yun. So guys, tansa na. Dito mula na siguro kagabi. Basa yung dead key. Hindi siguro nababasa kilikili nito. Hindi siguro tayo. Mamaya talangin natin. Pasok ng hangin eh. Mamaya pagkain ko. Elzem Tanza. Sa motor talaga kanya-kanya ng ano eh. Kanya-kanya ng hilig. Kanya-kanya ng trip. Tignan nyo, yung anak ko. Mas matanda pa yung trip sa akin. Ako naka-NMAX. Tapos siya naka-classic na scooter. Classic na motor. Dapat baligtad kami. Dati nun, sabi ko mag-Mio siya. Gusto ko siyang bigyan ng Mio. Ayaw. Ganito yung gusto niya. Hindi, sige. Gusto niya. Okay, chill. May box pa. So yun, Black Riders. So yun yung grupo niya. Ang alam ko maraming chapter yan. Iba-ibang chapter, iba-ibang group. Kaya nga, meron akong kaibigan from Parañaque. Shoutout sa'yo, Boy G. At meron din akong kabrad sa SRP. Shoutout sa'yo, Brad Noe. Mga kagrupo niya, mga kabrad, mga kabrad niya rin. Gulat sila, yung anak ko, kabrad nila. Wow. Pero ibang chapter, iba silang chapter. So, meron, parang may umbrella yan rin niya kasi. I'm not sure. Yun. Grupo niya, Black Riders. Welcome to Barangay Sahod Ulan. Stig, yung pala pangalan ng barangay dito. Lapit na. Ang bilis ng biyahe, papuntang Naik. Pagka gantong oras na aga, napamasyadong sakyan. May isa ng biyahe ko dito parang 40 minutes. Yes. Ang Naik. Tulog pa ng Naik yan. Kunti lang kasi yung mga tanong ko nababasa yung pinipili. Kaya mga chef ko guys. Wait lang. Gawa lahat yung paraan.
Kaya mga baby bus dito, kahoy pa rin kaya upuan yan. Alala ko dati guys, nung bata. Ay kahoy pa rin. Sakit sa katawan yan. Imagine ninyo, ano yan, galing ng ano yan, Zapote, Castillas. Hanggang dito, kasi yung iba, Cavite City yata hindi ko na matandaan. Simula doon hanggang dito, hanggang naing, ganyan, sakit sa katawan. Grabe. Hindi ko makakatulog eh. Sobra. Mas gusto mo pang sumakay ng jeep kaysa doon. Matagtag na siya, lalo na pag wala ng laman. Halimbawa, ikaw na lang, dalawa na lang kayo ng driver. Yung feeling mo parang nakakyaw. Ayun, welcome to Naik. So guys, nandito na tayo sa Naik. Ang bilis lang ng biyahe natin. Parang 20 minutes lang yata. Hindi, mga 30 minutes siguro. Pero malayo pa tayo. So 7:26, mga darating tayo ron. Siguro mga quarter to 8 siguro. Naririnig yung difference nung ano, nasa likod ako, nasa likod niya ako, at saka yung nasa harapan niya ako. Grabe ang layo ng difference. Napakatahimik. Pag nasa harapan ako, pag nasa likod niya ako, parang may gera. Kahit kaya sa probinsya, hindi uso ang helmet. Kasi ninyo yung mga lokal sa mga probinsya. Bakit kaya di sila nag-helmet? Sa mga probinsya na napuntahan ko, karamihan ganyan. Meron nga yatang probinsya na bawal lang naka-helmet. Paano naging safe yun? Ganyan, pati yung tricycle. Buti pa yung tricycle pala, naka-helmet. Tricycle driver. Pagka hindi taga rito naka-helmet. Pag taga rito, tignan tuloy mga itanong. Kasi hindi rin marinig. Tanong ko na. Hindi nababasa yung kilikili mo. Hindi nga guys. Legit, sabi na to yun.